Luto tayo ng ginataang langka. So, eto na nga mga katati. Ito na yung request ng kapatid ko na ginataang langka. Giniling na nga lang yung nilagay ko dyan kasi nalimutan ko na ginataang langka pala to. Pero pwede na rin. Mas okay kung baboy na hiniwa na parang menudo cut. Lagyan ko na rin siya ng ground pepper and patis. Tapos nilagay ko na rin yung tinapa na hipon na galing Bisaya, which is parang hibe dito sa Maynila. At nga pala kay Mama Litz at kay Mama Merly na nagbigay nitong tinapang hipon. Dati nga, hindi ko alam to, pero pwede palang itinapa yung hipon. Tapos nilagyan ko na rin siya ng isang pork cubes. Halu-haluin nga lang to ng mabuti, tapos pinakuluan ko na dyan yung langka. Dapat malambot na malambot yan, tapos itapon nyo yung pinagkuluan kasi may halong gamot yan. Ito nga yung technique ko para makatipid kasi nga Coco Mama yung gagamitin ko dyan. So dapat malambot na yung langka. Haluin nga ng mabuti at ilagay na rin ng isang pirasong sili. Konti lang nilagay kong sili kasi may mga batang kakain. Tapos maglagay ka dyan ng 3/4 na water para mas lumambot pa yung langka bago ilagay yung gata. Takpan mo nga siya for 10 minutes tapos after nun, pwede nang ilagay yung Coco Mama. And nga yung technique since isang Coco Mama lang yung gagamitin ko. Hindi rin siya nalalayo sa fresh na gata. Ayan nga yung technique ko para hindi aksaya sa ingredients. Siyempre, ang nakasanayan natin kung fresh gata ay unang piga, ay pangalawang piga muna para lumambo siya tapos yung kakang gata. Pero yung style ko na yan ay hindi nalalayo sa parang lumang nakasanayan. Ayan, maluto na siya. Hanggang magmamantika, hindi siya nalalayo. Talagang lasang gata talaga siya.